Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon pong ika-22 ng Hulyo, ipinagdiriwang ng Simbahang Katolika ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Kilala ang santang ito sa pag-anib ng napakaraming mga masasamang espiritu. Pero gayunpaman sa kanyang pakikiugnay kay Jesus, iwinaksi at napalayas ang lahat ng mga masasamang espiritong ito at patuloy na naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena una sa lahat ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahayag nawa naming si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang nagahari sa iyong kadakilaan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan, ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin niyang paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang nang nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nang hahawak. Pagkat ako, kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at
sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo na akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto, bagamat maulan at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po mga Pilgrims of Hope, muli magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay kapistahan ni Maria Magdalena. Ano ang masasabi natin kay Maria Magdalena? Una, si Maria Magdalena ay babae. Maaaring para sa iba, ano naman kung siya'y babae? Alam po ninyo, no, noong panahon ng ating Panginoong Yesus, ang mga babae ay mababa ang katatayuan sa lipunan. They belittle women. Pag sinabing babae, nako, pambahay lang yan. Yan lang ang mag-aasikaso ng tahanan. Yan ang gagawa ng mga gawaing pambahay. Maglilinis, magluluto, maglalaba. But then again, today, as we celebrate the feast of Mary Magdalene, Jesus raised the status of women. Bakit po natin nasasabi ito? Si Maria Magdalena ay naroon sa libingan ng ating Panginoong Yesus at isa si Maria Magdalena sa mga unang saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Ipinamalita niya ang muling pagkabuhay ni Yesus. Binigyan niya ng magandang tayo ang babae. Jesus restored dignity to a woman by making her as the first witness of the resurrection. Mga minamahal kong kapatid, ano ang sinasabi nito sa atin? Para kay Jesus, hindi mahalaga kung ano ang nating nakaraan. Si Maria Magdalena ay kilala sa pagsabi ng 7 masasamang espiritu sa kanyang katawan. 7 demons. Biruin ninyo, yun ngang isa na sinasapian, di kay parang hindi na magkaintindihan. Yung pa kayang 7, for Jesus, the past of Mary Magdalene was not important dahil nakita ni Jesus yung pagbabago kay Maria Magdalena. Kaya nga hinayaan niyang sige. Siya na ang unang maging saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya muli, ipinapaalala sa atin na ang ating mga nakaraan, kahit gaano pa ito kapait, kahit gaano pa ito kasalimuot, kapag itinuon natin ang ating sarili kay Jesus, ito ang kanyang pahahalagahan. Kaya nga, kita ninyo, 2 punto, si Maria ay tinatawag ding apostol
sa mga apostol. The apostle to the apostles. Siya'y tagapaglingkod. Bakit natin nasabi ito? Sapagkat si Maria ay sinugo ni Jesus. Pagkakita ni Maria kay Jesus, ang tagubili ni Jesus, ipahayag mo ito. Sabihin mo sa iyong mga kapatid, ipamalita mo ang iyong nakita. Mary was sent to the apostles. Siya'y isinugo. Kaya tayo, bilang mga sumusunod kay Jesus, isinusugo tayo sa iba't ibang mga pamamaraan. Kaya nga, sa kapistahang ito ni Maria Magdalena, makita nawa natin ang mga bagay na ito. Kita ninyo nung tinanong ni Jesus si Maria Magdalena, bakit ka umiiyak? Sinong hinahanap mo? Hindi agad nakita ni Maria Magdalena si Jesus, sapagkat punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Mga minamahal kong kapatid, sa ating buhay bilang tao, our eyes may be difficult or maybe may have that difficulty in seeing what is real, in seeing what is in front of us. Baka nagkukulabo ang ating mga mata sa pagkakita ng mga biyaya sa ating harapan dahil punong-puno ng luha. Ang nakikita lang natin yung ating mga sakit na dinaranas. Ang nakikita lang natin na yung ating mga pighati. Kaya ngayong araw na ito, tulad ni Maria Magdalena, inaanyayahan tayo ni Jesus na pawiin din ang ating mga luha. Buksan ang ating mga mata. Itinuon ni Maria Magdalena ang kanyang pagtingin dito sa libingan ni Jesus. Tayo bilang mga mananampalataya, tayo bilang kanyang mga tagasunod, let us not only look at the tomb of Jesus, let us gaze our eyes to heaven. Tingnan natin ang langit. Tingnan natin kung asaan na si Jesus. May muling pagkabuhay, may pag-asa para sa bawat isa. Hindi natatapos ang kwento ni Jesus doon sa libingan. Siya'y muling bumangon, siya'y muling nabuhay. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, sa kapistahan ni Maria Magdalena, ginigising ni Jesus ang ating natutulog na diwa, ginigising ni Jesus ang ating pananampalataya. Ano man ang ating nakaraan, hindi niya ito alintana. Ang mahalaga, ibinibigay natin ang ating sarili para sa paglilingkod at sa pagtawag ni Jesus sa atin bilang kanyang mga tagasunod. Nawa, patuloy nating ibahagi ang mensahe ng kaligayahan, ang mensahe ng muling pagkabuhay ni Jesus. May pag-asa para sa lahat. Huwag lang nating makita ang mga mapapait nating karanasan, ang mga paghihirap natin sa buhay. Bagkus muli, ang kabistahang ito'y nagpapaalala sa atin na may pag-asa, may muling pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ng amang butihin na sa kabila ng ating mga pangangailangan ay maipahayag pa rin natin na siya ang pangunahin sa ating buhay. Kalakip ang pananampalataya, sumandig tayo sa kanyang mga biyaya at pagpapala. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pananampalataya na maging pangunahin si Kristo ay mamala sa buhay ng simbahang Katolika at ang sambayanan nawa ay mahubog sa pagsunod sa aral ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapadama ng Diyos ng kanyang presensya ay maranasan nawa ng sangkatauhan at papaghariin nawa ng mga hinirang na lider sa kanilang pinamamahalaan ay ang pagpapahalaga sa tunay na diwa ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapahalaga kay Kristo ay ang angkining biyaya ng mga taong nasa gitna ng pagdurusa, bunga ng iba't ibang uri ng pagtitiis, at maging matibay nawa ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
upang ang pagpapahalaga sa pakikinig sa aral ni Kristo ang dumaig nawa sa ating paghahangad sa mga material na yaman at ang maisagawa nawa ng ating pamilya ay ang magbahagi ng pagmamahal sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtam nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa kanilang mga naulilang sa pamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, maging kaluguran mo nawa ang pagpapahayag naming ikaw ang pangunahin sa aming buhay. Iba yung pagpapala nawa ang ipagkaloob mo sa sambayan ng sa iyo lamang umaasa. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda. Ngayong si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita. Yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesu Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilan mo. Hosana, sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Maria Magdalena na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararakal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Maraming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang
daming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, di manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Kung nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaulad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na parig ng Archdiocese de Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo
na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa namubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod ka pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin isang matiwasay at maayos pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang healing bundle sa pagkakamit na kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na July 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9:00 ng umaga at 5:00 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Patuloy nating pagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling, direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental at eye check-up, at acupuncture. Layunin natin magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta,
kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa lawat labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryong aming daladala, imahen, dasalan, langis, miracle rub sa tiling bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo at ibayan, kanyang paggaling at abang, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po ay sama-sama sa pang-umagang panalangin. Tayo po ngayon ay sa ika-22 araw ng Hulyo, pagunita kay Santa Maria Magdalena. Inaayahan ko po na tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihan Diyos. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa na inyong mga magulang, na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako'y tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sarili sila'y suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sinumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang Panginoon, ng makapangyarihang Diyos. Tayo po sa awit. Ang Diyos ngayon nagbigay makalangit na lakas. Bawat araw ay ningning, bugso ng hangit gidlat. Katatagan ng lupa, kalaliman ng dagat. Siyang lahat ang may gawa, kaya puso'y may galak. Ang Diyos ngayon nagdala lakas ng ating tulong. Karunungang gagabay sa aking magtatanggol. Daan niya'y daraanan, bisig niya'y aking bubong. Siya ay kaibigan, tunay na Panginoon. Kaya't aking pagising, alay ay pasasalamat sa makapangyarihang Diyos na aking nililiyag. Sa lahat ng panahon, aking ipahahayag. Isang Diyos, tatlong persona, pinagmulan ng lahat. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon, at aking matutuhan sa iyo ang ugaling walang kapintasan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali walang kapintasan. Kailan ka kaya darating, sa akit ako'y lalapitan. Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tutulutan. Ang sinuman taong gawain masama, di ko sasamahan. Di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban. Aking sisikapin ang masunod ko'y ang gawaing tapat. Maging sa isipan, di ko iisiping ang gawang di tumpak. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Sa aking palasyo, yaong sinungaling di ko papayagan. Sa aking harapan ang mapagkunwari di ko tutulutan.
Lahat ng masama araw-araw silang aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ng Diyos ay palalayasin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon, at aking matututuhan sa iyo ang ugaling walang kapintasan. Panginoon, huwag mong iwaksi sa amin ang iyong habag. Napakadakila mo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Purihin at parangalan ang iyong pangalan habang panahon. Makatarungan ka at tapat sa lahat ng ginagawa mo. Matutuwid ang iyong landas. Walang kinikilingan ang mga hatol mo. Talagang kami nagkasala, lumabag sa kautusan, at naghimagsik sa iyo. Hindi namin ginanap ang iyong mga utos na para rin sa kabutihan naming lahat. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi, gaya ng mga bituin sa langit at ang buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa dahil sa aming mga kasalanan. Kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan. Walang kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-aalayan na mga handog na susunugin, mga hain at kamangyan. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon, na nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libo-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso, walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong pusong kaming susunod sa iyo, sasambahin at magpupuri sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, huwag mong iwaksi sa amin ang iyong habag. O Diyos, aawitan kita ng isang bagong awit. Purihin ang Panginoon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Matibay kong muog at tagapagligtas, ang aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Langit mong tahanan ay iyong hubugin. Panginoon, lisanin mo't bumaba sa amin. Mga kabundukan ay iyong hipuin. Lalabas ang usok aming mapapansin. Ang maraming kidlat ay iyong suguin. Lahat kong kaaway iyong pakalatin. Sa pagtakas nila ay iyong tudlain. Hawakan mo ako at iyong itaas. Sa kalalimang tubig ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo't nang di mapahamak sa mga dayuhang may taglay na lakas. Ubod sinungaling na walang katulad, kahit ang pangako ay sumpaing lahat. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, aawitan kita ng isang bagong awit. Tayo pa'y magsiupo. Pagbasa mula sa awit ni Isaías. Narito ang tubig, mga nauuhaw.
Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan, at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Panginoon, dinggin. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Naratnan ako ng umaga na tumatawag sa iyo. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Tayo po ay magsitayo, papuring awit ni Zacarias. Panginoon, iligtas mo kami sa kamay ng aming mga kaaway. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iligtas mo kami sa kamay ng aming mga kaaway. Sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakan, magpuri sa Kanya ngayong umaga at nagpapalakas ng aming pag-asa, tayo'y manalangin. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon at Ama ni Jesus na aming manunubos, dahil sa pamamagitan niya, napasa amin ang karunungan at walang hanggang buhay na iyong kaloob. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon at Ama ni Jesus na aming manunubos, dahil sa pamamagitan niya, napasa amin ang karunungan at walang hanggang buhay na iyong kaloob. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Gawin kaming maging mapagkumbaba bilang pagmamahal kay Kristo, tulungan kaming makapaglingkod sa kapwa. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Isugo sa amin yung lingkod ang iyong Espiritong Banal, tulutan kaming maging tapat sa pagmamahalan. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami iyong pakinggan. Ninais mong gumawa ang tao at binigyan ng kapangyarihang pamahalaan ang sangkalupaan. Magbigay dangal nawa sa iyo ang aming mga gawain at sa aming kapwang makapagpabanal. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan.
Sama-sama natin dasalin po ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan maipahayag nawa namin si Kristo ay nabubuhay at makita namin siya naghahari sa iyong kadakilaan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad ko sa iyong simbahan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.